Hi Taurus! Welcome in this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na ako. Give me the message for Taurus. Wait lang ha. Baliktad na rin. Baliktad siya. Okay. Start na ako. Give me the message for Taurus, please. Give me the message. Okay, may rejection dito. Give me the message for Taurus, please. Be open-minded po. Hindi po alas lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And meron ditong facade. Then, bittersweet. Okay, may bittersweet. Meron ditong nagpapaka-bitter, no? Yung tipo na gusto naman pero umaayaw-ayaw. Yung tipong ganun. Ganun lang yung energy niya. Papakipot, ganyan. Tingnan pa natin. Give me the message. Pasensya na kung nakahold yung comment section ko dyan. Kasi iniwasan ko lang din yung mga taong masasakit mag-comment para sa akin. Meron pang nagbanta na susuntukin ako. Kaya para makaiwas na rin ako. Okay, kaya ito po habaan niyo po yung yung pangunawa dito kasi hindi po halos lahat makaka-resonate. Ayan. Kung alam niyo pong hindi to para sa inyo at nakinig niyo na negatibo, huwag niyo na lang po masyadong ikip para hindi po kayo masaktan kasi marami po kayo dito, hindi po halos lahat pare-pareho ng istorya, okay? Salamat po. Then, tingnan natin, no? Meron ditong rejection. Meron ditong pangyayari na na-reject ka in the past or pwede rin sabihin nararanasan mo to ngayon, yung feeling rejection. Yung pakiramdam mo na sa mga gawa mo or sa mga ini-establish mo, proyekto mo, no? Hindi nila nakikitaan ng pahalaga yung sa mga gawa mo. Kaya meron ka ditong pinag-iisipan kung ano yung pinag-iisipan mo kung paano mo mahihikayat or sabihin natin kung paano mo mahihikayat yung boss mo about sa yung gawa. Okay? Kasi meron ditong rejection or na-reject ka sa pag-ibig. Okay? Depende na lang sa sitwasyon piliin nyo na lamang kasi may nafe-feel ako dito na may sari-saring gumugulo sa isipan mo. Or meron din ditong self-sabotage na kung saan ikaw na mismo din yung yung humihila sa'yo para hindi ka magpatuloy sa yung sa yung goal, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man piliin nyo na lamang kung alin part kayo dito. Then, meron ditong umalis. I think aalisan mo to. Kasi nakikita mo dito na hindi na maganda para sa yung trabaho nito or pwede rin sabihin hindi na maganda yung connection kasi nakikita mo dito na wala nang paglago. Kaya mas pinili mo yung ibang direction na kung saan new beginning para sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, sinabi dito na may bittersweet. So, ibig sabihin, meron nga ditong alam mo yun, sa larangan ng pag-ibig na kung saan meron ditong tao na nagpapakipot sa'yo or sabihin natin, kahit gusto ka, tinitiis ka. Kaya siguro lumabas din tong rejection. Meron ditong nireject ka. Kahit gusto ka, kahit ramdam mo na gusto ka ng tao nito, pero may rejection siyang ginawa sa'yo. Kasi itong isang ito, nagpapakipot. Gusto niya yung susuyuin siya talaga. Okay, pero ganun pa man, mas pinili mo yung payapa para sa'yo. Kasi nakikita mo tong nahihirapan ka din sa sitwasyon. Piliin nyo na lamang, ito lang yung nakikita ko dito sa bittersweet, rejection. Then may nakikita ko ditong wisdom. So ibig sabihin magkakaroon ka dito ng pangunawa. Kasi mas pinipili mo yung malawak na pangunawa, karunungan para sa'yo. Kasi nakikita ko dito, mas sinusunod mo yung inner voice mo. Nagigikan logic dito, pinag-iisipan mo yung mga bagay-bagay sa sitwasyon na nangyayari dito. Kasi nakikita ko dito napapagod ka na rin
na manuyo kasi nasasaktan ka din dito. Meron ditong taong nanunuyo pero nasasaktan kasi yung isang kanyang yung kanyang sinusuyo, siya yung tipo bang natutuwa siya na pinahihirapan ka. Ganun yung energy. Pero ganun pa man pinaiisip nitong angel or itong ibon dito para sa tao nito na wag na masyadong mataas ang ego, wag na mapaglaro. Ganun. Merong ditong playful ako nararamdaman. Pero ganun pa man meron ditong magkakaroon ng karunungan kung paano ang gagawin idea. I think mas pipili mo munang lumayo para matauhan tong tao na to. Okay? Or pwede rin sabihin ikaw yung magre-reject sa tao na to kasi hindi mo nakikitaan ang pagbabago. Ayun, kaya mas pipili mo ditong lumayo. Okay? Nakikitaan ko rin dito yung iba sa inyo magta-travel sa ibang lugar or pwede rin sabihin na merong offer na parating for travel. Okay? Na magbibigay sa'yo ng panibagong wisdom na kung saan mapipil mo dito ng pag-angat. Okay? Ito lang nararamdaman ko. Then nakikitaan ko rin dito, masinusunod mo yung inner voice kung paano ka mapapabuti. Masinusunod mo yung yung guardian angel mo. Kasi minsan may sasagi sa'yo na maganda. Yung parang nag-uudyok sa'yo para gawin mo yung mga bagay na yun. Para mapabuti ka. Pinapaisip sa'yo. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Then nafe-feel ko din dito na meron ditong travel palace na kung saan may paglago. Ginagabayan ka sa direction na to kung saan ka man pupunta. Then nakikita ko rin dito ng tagumpay, may magsasaya. Or pwede rin sabihin na may dalawa kang may dalawa kang kaanak na bata. Ito lang na-feel ko. Meron ditong dalawang bata. Pwede rin sabihin na isa kang tipo ng tao na gustuhin ng mga bata. Ganon. Ganon lang yung energy, piliin nyo na lamang. Ito lang yung na-feel ko. Then, nakikita ko rin dito, meron ditong white sage. So, ibig sabihin, kailangan mong mag-cleansing or sabihin natin na gumagawa ka nagki-cleansing ka ng mga bahay-bahay or nagagawa ka ng mga pampaswerte. Ito lang yung na-feel ko. Meron ditong cleansing or sabihin natin gumagamit ka ng white sage. Pantaboy ba? Pantaboy ng mga negatibo na kung saan para magdire-diretso yung daloy ng swerte. Okay? Or pwede rin sabihin sinasadya sa'yo dito na gumamit ka ng white sage. Para na sa ganun magdire-diretso. Alam mo yun, kahit insenso. Ganyan, for cleansing. Para na sa ganun, protektado ka. Ayun lang na-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung parating para sa'yo. Tingnan natin tong monology, kung ano pa yung payo. Give me the message. Give me the message. Ano pa yung advice para kay Taurus? Meron ditong Aries. Full moon in Aries. Cool your emotion. Okay? Tingnan pa natin. Give me the message for Taurus, please. Yan, ito to. First quarter moon in Libra. So, September to October. Tingnan natin, baka meron ditong maganap ngayong first quarter moon in Libra. Meron ditong first quarter moon in Aquarius. Give me the message for Taurus, please. Full moon in Sagittarius. Maybe may person ka ditong Sagittarius, Aquarius, Libra, and Aries. Okay, piliin nyo na lamang Ito lang yung nafe-feel ko. Dito sa full moon in Aries, cool your emotion. So, March yun. March to April. Nafe-feel ko dito na kailangan mong magkaroon ng control or anger management. Yung control mo yung galit mo. Kasi once na kinokontrol mo yung galit mo, hindi ka madaling maapektuhan sa mga negatibong tao or sa mga binabati ko sa'yo. Kaya ito yung sinasabi dito. Panatilihin mong cool ka lang. Or sabihin natin yung emotion mo. Hindi ka dapat magpakita ng
something na emotion na pwedeng alam mo yun, kapag kasi pinakikita mo yung kabutihan mo or yung ano mo, merong mga tao nagtitik advantage nito para sa'yo. Kaya mas mainam panatilihin mo lang cool ka, kalmado. Okay? Ito lang yung advice para sa'yo. Then, nakikita ko rin dito, na meron kang Aries person. Ayun. Then, dito, sa Libra, first quarter moon in Libra, meron kang person din na Libra. Piliin nyo na lamang, ito lang yung nakikita ko. Keep your heart open. So, kung ikaw man ay nasaktan before or sa panahon ngayon, ang advice lang para sa'yo ay buksan mo pa rin yung puso mo kahit nasaktan ka na. Kasi, hindi naman palagi ang mararanasan may pulos sakit. Minsan, yung sakit na nararanasan mo, yan ay dala lamang pagsubok ba? Pagsubok ng panahon para mas maging kang matatag. Kung matatag ka na ngayon, mas maging ka pang matatag. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi, sinasabi din dito na huwag kang madadalang magmahal. Kasi, alam mo, kahit ikay nagmahal before na meron kang naranasan na hindi magandang relasyon, ibig sabihin nun, para lang mas mas marami kang matutunan or kung ano yung dapat or hindi dapat sa isang relasyon. Para nang sa ganun, sa susunod na magmamahal kang muli, alam mo na kung sino yung papapasukin muli sa buhay mo. Okay? Kasi matututo ka dyan okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kailangan mong kailangan magbukas ka ulit or sabihin natin na magmahal kang muli. Huwag kang madadala. Ito lang yung sinasabi dito, Kailangan mo ng balance. Then dito sa first quarter moon in Aquarius, trust the universe. Trust ka kay God. Trust ka sa Diyos. Trust ka kay Papa Jesus. Trust ka sa lahat, Kung ano man yung relihiyon na pinaniniwalaan mo, magtiwala ka sa gumawa ng langit at lupa, okay? Kasi once na nagtitiwala ka sa source ng lahat ng bagay, ibig sabihin yan, may magandang pangyayari sa'yo kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Alam mong mapapabuti ka kung saan ka man pupunta. Kahit saan man lugar ka pumunta, hindi ka mapapahamak kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito sa full moon in Sagittarius, see the bigger picture. So, ibig sabihin nito, tingnan mo yung pinakamalawak or ilarawan mo yung pinakagusto mo. Huwag kang manatili lamang sa hanggang dyan ka na lang. Parang sinasabi dito, mas maging kang ambitious sa mga gusto mo pang mangyari at marating. Kasi once na nagtitiwala ka sa universe, kay God, makakamit mo kung ano man yung hindi mo aakalaing mangyayari sa buhay mo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Okay, hanggang dito na lamang. Medyo mahaba-haba na itong aking video. Okay? Thank you for watching and love and peace.